Bakit ka naiiyak? Wala, naalala ko lang po kasi yung nanay ko. Bakit? Ano naalala mo sa nanay mo? Ha? Yun nga, puro trabaho, walang pahinga. Kaya parang ngayon, hila ako nakapahinga pero malungkot. Ngayon, puro upo na lang ginagawa ko. Pero okay pa rin pala yung may trabaho ka kaysa umupo ka. May hinanakit ka ba sa nanay mo? Wala naman. Ano lang, parang naano ko lang talaga. Ngayon ko lang sabihin. Never niya ako tinanong kung napapagod ba ako nung araw. Yan po ang tahanan ng dating 80s sexy star na si Coca Nicolas. Matagal-tagal na rin po natin siyang hindi napapanood sa telebisyon o sa pelikula, kaya marami nagtataka po kayo kung kumusta na siya ngayon. Yan ang ating aalamin. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Sumikat si Coca Nicolas noong 1980s nang isama siya sa tinaguriang soft drinks beauties ng kontrobersyal na manager na si Dr. Ray de la Cruz. Johnny Hickens sa tunay na buhay. 15 years old pa lang ay sumabak na siya sa pagtatrabaho. Bilang artista, gumawa siya ng mga bold films na pumatok sa takilya. Lahat ng kanyang kinita ay binigay niya sa kanyang ina. Subalit tulad ng maraming kwento ng mga sumikat na artista, dumating din ang panahon na nagbago ang kanyang kapalaran. Tumamlay ang karir ni Coca at nakaranas ng mga mabigat na pagsubok sa buhay. Kaya kung maaari lang, pag sila nagpamilya, talagang alam nila yung papasukin nila dahil hindi birong magpamilya. So ito ngayon ang lugar nyo, no? Dito kayo nakatira. Ilang years ka na rito? Bale... 1983 pa po ako nagpupunta dito noong araw. 1983 pa? Yes. Oo. Oo. Ito yung bahay mo? Yan ang bahay, munting bahay ko. Oh. Hindi ko natanggal yung trapal kasi may pusa kasi, may alaga kasi ako mga pusa. Oo nga. Mga pusang gala po. Nababasa sila ng ulan. Oo. Kaya nilagyan ko niyan, bulok na nga eh. Oo. Dito sila natutulog, hindi sa loob ng bahay. Okay. Yun na lang pinagkakaabalahan mo ngayon, mga hayop. Pag may sobra akong pagkain, pinapakain ko sila. Ito ang aking munting bahay. Tuloy po sila. Ano po, naglilinis pa ako eh. Paano po ito nakuha ng inyong pamilya? Nabili po namin ng nanay ko with my auntie. Tatlo kami. Pero nung hindi pa ito gawa, nangupahan muna ako dun sa, dito lang malapit din. Then nung medyo nagawa-gawa na, lumipat na ako dito. O sige, turo mo na kami. Ano ba? Ito lang, munting bahay ko. Ito lang po talaga. Ayan, medyo ano pa. Makalat. Naglilinis, New Year eh. Saan ang kitchen nyo? Ayun po. Doon. Dito ang kitchen. Ayun. Kaso medyo messy ra, sir. Ito ang kitchen. Okay. Tapos ito ang sala. Yes, sala. Then dito yung room ko, bale. Ito na yung bedroom mo. Opo, this is my CR. Ito na yung CR. Ayun. Talagang pang ano lang. Sino po kasama niyo? Solo. Ako lang mag-isa. Mag-isa ka lang? Then yung sa taas, may nakaano doon. Up and down po to eh. Bali sa taas, sino nakatira? Pinaparent ko po. Pinaparent mo? Ilang kwarto pinaparent mo? Ano po, parang isang ganito lang po yun. So isa lang talaga ang tenant? Oo. So kahit pa paano, may pinagkukunan ka ng kita? Kahit paano po, pandagdag. Oo. Guys, kasama na natin. Matagal na natin siya hindi nakita. Miss Coca Nicolas. Hi. Hello po. Hello Ma'am, po. kamusta po kayo? Sir. Kamusta? Idol. Kawakas na titaring kita. Oo nga. Long time no see. Yes. Grabe, napanood ko kayo many years ago sa TV. Kamusta na po kayo ngayon? Ito, nag-iisa na lang ngayon sa buhay. Nag-iisa na lang ako sa bahay ko ngayon kasi yung mga anak ko may mga sarili-sariling pamilya na. Paano po kayo napunta sa lugar na to? Actually, karamihan po dito kamag-anak ko. Dahil po sa nung pinatubo nga, yung na-watch out po ako,
Pinatira po ako ng lola ko diyan. Pinatira po yung buong pamilya ko diyan. Diyan po mismo, itong tapat na to. Okay. So, linawin na natin yun. Na-wash out po yung bahay ninyo. Yung pinagawa ko sa Pampanga. Pero nagawa na po ba o ginagawa pa nung time na yun? Patapos na po. Patapos na. Doon na ho kayo naninirahan? Opo, doon na. Sige, kwento nyo po sa amin. Paano nyo po na-discover yung lupa na yun? Na pagpapagawa nyo ng bahay? Actually, kasi dapat dito ako bibili ng bahay noon or lupa. Ang kaso po, yung tita ko, ang gusto niya, magkasama kami sa Pampanga kasi parang best friend ko po yung kapatid ng nanay ko. So, nung ano po, di pumayag na po ako doon na lang bumili. Hanggang sa, yun nga po, hindi ko na maalam na ganun pala ano yung, ano doon, yung lupa, kalambot. Hindi lang yun. No one expected naman na mag-i-erupt yung Mount Pinatubo. Yes, yun po. Di ba? Everybody talagang hindi naman natin talaga inaasahan yun eh. Halos nasampal nga raw ako ng nanay ko dun kasi talaga ano daw ako, nabitbit ko yung anak ko, saka yung pamangkin ko, yung aso ko. Sa harap yun, naalala ko. Na, tapos yun, sabi nga niya, ginanon daw niya ako. Sabi, para daw akong bibigay. Yung talagang totally blackout daw ako. Talagang naglalakad lang daw ako ng ano na, wala. Talagang tulala. Tulala daw. Mga magkano po ang ginastos nyo rin na nawala? 1.3. Mga ganun po. Opo. At yung pera na yun ay mga kinita nyo po sa showbiz yun? Opo, sir. Talagang ano yun. Then yung mga showbiz, shows. Then minsan nagja-Japan ako, yung sideline, 3 months, mga ganun. Saan po kayo nagpunta pagkatapos po nun? Pinasakay nga po kami ng truck, yung ano, yung... Dump truck? Yes, dump truck, yung anuhan ng basura. Talagang wala kaming tsinelas, lahat. Tapos puro kami kulay puti, alikabok na. Nagasakay kami, wala kaming pagkain, lahat. Wala, totally wala po talaga kaming nadala. Ultimo 5 butas, wala. Saan kayo nagpunta? Dito, tapos yun nung ano, sabi nila yung mga gustong pumutang Manila, dito po sumakay sa isang truck na ito. Tapos, yun, sumakay po kami. Dito kami pumunta ngayon sa lola ko. Pinatira po nila kami. Wala kaming tsinelas dumating sa kanila. Binigyan nila kami ng pagkain, tsinelas ng lola ko nung nabubuhay pa. Wala po kami nabitbit. Talaga iniwan po namin lahat kasi hindi namin expected. Hindi namin expected talaga mangyari yun. Ano po mga nawala doon sa bahay? Ang pinakang ano po talaga yung paggawa ko. Lahat talaga ng pera ko. Binuhos ko po doon yung ipon ko. May pera din po kayo na tinangay? Opo, may iniwan po ako sa mga alahas ko. Wala na rin lahat? Lahat po talaga. Lahat mga inipon ko. Balikan lang po natin yung yung pagsimula niyo po sa showbiz. Paano po ba kayo naging artista? Nung araw kasi, nag-Japan po ako, bata pa ako. Ilang taon po? Siguro mga 15 po. 15? Yes, dinaya po Minor? Ko. 3 months lang po kasi noong araw eh. 3 months lang. Nagja-Japan kayo? Sino po naghikayat sa inyo? Yung kapitbahay ko po doon. May kapitbahay po ako nagja-Japan. Sabi niya, baka gusto mo i-try. Singer naman po kasi yung ano namin. Pero hindi talaga ako kumakanta. Baga sana kaya ko lang po sumabay. Hindi ako talaga singer. Tapos, ilang taon po kayo? 15? 15 Paano lang. dinaya yung yung dokumento para makabiyahe kayo? Yung pong hindi ko pa alam kasi bata pa ako noon eh. Basta sumakay Sinama ako. lang kayo? Opo. Inano kami doon sa airport. Tapos siya may binigay na yung kasama ko yung humawak nung parang yun nga yung passport tawag doon pala nung araw. Hindi ko pa alam yun. Tapos yung pag ano ko po, mga ilang buwan lang, nandun na kami sa Japan. Sabi ko, ala, ito pala yung Japan. Tapos na homesick ako, yak ako nang iyak. First time nyo malayo sa pamilya? First time, opo. Bakit kinailangan nyo pong gawin yun? Kamusta po ba ang buhay nyo noon? Anong araw kasi, actually, nagtitinda lang po kami ng nanay ko. Mahirap lang po buhay namin talaga, kaya... Ang tatay nyo po? Yun po, hindi ko nga po siya nakita ni minsan. Kasi ang father nyo ay British. Yes. Paano po sila nagkakilala ng nanay nyo?
Kasi yung nanay ko po nung araw, sabi sa akin ng nanay ko, nagpapakatulong daw po siya dati sa Subic Bay, sa mga American Bay. So yun, dun daw po niya na-meet yun. Ilan po kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Dalawa. Tapos hindi po nagsama talaga yung nanay at tatay nyo? Naanakan lang po siya ng British? Hindi po, nagsama daw po Nagsama sila. Yung naman. nga lang talaga namatay lang po. Namatay yung British? Opo. Pero wala akong pamilya sa abroad, yung tatay Wala nyo? raw po, wala talaga. Natanong ko po sa nanay ko yung bago siya pumanaw. Oo, hindi nyo inisip na, magkaroon ng British citizenship? Kasi nga, anak po kayo ng Wala po ng hindi po- British. Hindi ako marunong mga ganun Nabanggit nga po nila noon na may pwede kang pag-anak ka ng American ba yun? Or basta may lahi ka. Oo. Parang parang ka pala si Cristina Crisol. Yun, opo. Si Cristina, anak naman ng Amerikano. Pero hindi niya rin ginawa ng paraan na maging isang American Yun, parehas citizen. kami. Pareho kayo ng sitwasyon. So, hindi nyo na inisip yun? Hindi na po. Kasi baga sa lalo na po ako, hindi ko naman nakita yung tatay ko. Never niya ako nahagkan kasi nasa tiyan pa lang daw ako ng nanay ko nung mamatay ang tatay siya. ko. Oo. Ano po reaksyon ng nanay nyo nung nalaman niyang gusto kayong dalhin nung kapitbahay niyo sa Japan? Mula nung araw po kasi sa hirap namin, hindi na ako napapansin ng nanay ko Basta ang po namin noon, puro trabaho nung maliit pa ako. Hanggang sa yun, nagdalaga ako. Gano'ng katagal kang nagtrabaho sa Japan? Ay, 3 months lang po. 3 months lang? Then Hindi mo minsan kinaya? lang yun. Hindi po. Saka 3 months lang talaga yung pinatapos talaga sa akin. Bumalik ka ng Pilipinas. Mhm. Pagdating mo ng Pilipinas from Japan, anong ginawa mo? Yun po, pumasok ako ng club. Then, doon ko po nakilala yung best friend ni Tito Ray, yung manager ko na si Ray Tito de la Ray de la Cruz. Cruz. Yes. Doon ko po na-meet yun si Dr. Clemente, maybe wala na po siya ngayon. Then, yung sinama niya ako dito sa Manila, pinakilala niya po ako kay Tito Ray de la Cruz. Then, yung time po na yun, isa fiesta ng Quiapo, January 9. Uy, Yung pong anniversary namin. mag-anniversary na. Oo. Yes, Oo. hindi ko po makalimutan yun. Oo. Yung time na yun po, andun sila Mirna Castillo, Janet Bordon. Marami po ako nakita mga alaga niya. Sabi ko, hala, ang gaganda naman nito. No? Mga artista pala yun, mga nakasama ko. Hindi pa ako nakakapanood ng mga sexy star po sila, di ba? Hindi pa ako nakakapanood ng mga ganun. Paano ka na-convince na mag-artista? Kinausap po ni Dr. Ray de la Cruz yung nanay ko kung pwede na na kunin niya akong artista, pero hindi niya sinabing sexy star. So yung may picture po ako diyan na maikli pa yung buhok ko, yun po yung kagagaling ko ng Japan Unang-una kong photoshoot sa showbiz. Oo. First, kararating ko lang po niyang galing Japan. Oo. Sino kumuha nitong picture na to? Parang si Anthony Yu. Hindi ko po makalimutan yung si Kuya Anthony. Kasi mabait sa akin yun. Nung pinadamit ka ng ganyan, yun talaga umiyak pa ako. Umiyak ka? Hindi kasi, first time ko nga po magdamit ng ganyan sa harap ng tao, ibang tao. Oo. Talagang grabe po iyak ko diyan. Talaga? Kaya, di ba parang manigas-ligas. Parang Saka parang ang lungkot ng mukha mo. Ginanong-ganon lang po yung mukha ko diyan Hindi ko makalimutan Galing ka pa sa iyak nito. Opo. Bakit ka umiiyak? Yun nga po, first time ko magpakita ng sa Japan po, Labag sa singer loob lang mo. ako, baga. Hindi ko po alam na sexy star nga. Oo. Yung papasukin ko, akala ko yung mga drama lang, yung mga ganon. Nandiyan ba yung nanay mo nung nag-photoshoot Ay, ka opo, niyan? kasama ko. Si Dr. Ray nandiyan din? Opo. Oo. Okay. Ano nangyari pagkatapos nitong photoshoot? Ay, yung nanay ko, okay naman siya kasi wala naman daw pong masama. Sexy lang naman, may damit naman daw po. So, ayun, parang natanggap na rin po ng nanay ko dahil sa hirap din ng buhay namin, kailangan namin. May sakit yung lolo ko, tatay nung nanay ko, so kailangan ng operasyon. Ayun, pinasok ko na po. At 15 years old, no? Yes, 15. Wow. Ang dami pa sigurong dreams nun
Nung bata ka? Actually, gusto ko pong makapagtapos. Ng pag-aaral. Ano bang gusto mo maging kurso dapat nun? Flight attendant po. Gusto mo maging stewardess. So lahat yan, naiisip mo na nung time na pinapagawa sa'yo yung mga sexy-sexy na mga na hindi mo na magagawa yon. Opo, kasi saka marami rin akong tinutulungan, pamilya ko kaya. Oo, kaya kinailangan mong gawin, no? Yun lang. Oo. Bakit ka naiiyak? Wala, naalala ko lang po kasi yung nanay ko. Bakit? Ano naalala mo sa nanay mo? Ha? Yun nga, puro trabaho, walang pahinga. Kaya parang ngayon, hila ako nakapahinga pero malungkot. Ngayon, puro upo na lang ginagawa ko. Pero okay pa rin pala yung may trabaho ka kaysa umupo ka. May hinanakit ka ba sa nanay mo? Wala naman. Ano lang, parang naano ko lang talaga. Ngayon ko lang sabihin. Never niya ako tinanong kung napapagod ba ako nung araw. Pagod na pagod ka na Saan pala ko noon. kinukuha yung pera? Ganun. Pakiramdam mo ba na mas maganda kung hindi ka nalang nagtrabaho? Ay, hindi naman po. Ang baga sa ang ano ko naman po kasi, hindi naman ako pinilit ng nanay ko na gawin ko yun. Yung nga lang, ang inaano ko lang po kasi nung araw, gusto ko lang marinig sa kanya, hindi ka ba napapagod? Wala gano'n. Never ko narinig yun. Pero ano naman ang nanay mo? May mga pagkakataon naman na niyayakap ka niya, pinaparamdam niya sa Wala pagmamahal niya? Wala. Nung mga huli na lang po, nung tumira na kami dito, doon ko lang naramdaman yun. Pero nung araw nasa Pampanga po kami, talagang wala. Hindi ka pwedeng umuwi nang wala kang dala. Masyadong dependent sa'yo. Opo, talaga. Hindi naman po. Yung parang naging ganun po, yung sitwasyon nung magtrabaho. Parang kinakailangan mo magtrabaho talaga. Kailangan may mauwi ka sa pamilya mo. Yun. Siya, anong trabaho niya? Hindi ko alam po. Kasi lagi ako wala sa bahay, kahit maliit pa ako puro ako trabaho Oo. Okay. Balikan natin yun dun kay Dr. Ray. Anong unang pelikulang ginawa mo? Snake Sisters. Ano ang role mo sa Snake Sisters? Kami pong 4 na soft drink beauties, magkakasama po doon. Sino-sino yung mga yun? Si Myra Manibog, Pepsi Paloma, Sarcy Manuel, tapos ako po, 4 kami. Parang laro lang sa amin yun. Ultimo yung magubad-ubad na nung time na yun, parang laro na lang. Oo. Paano walang mali siya. Paano sinabi sa'yo na kinakailangan mong maghubad doon sa movie? Ay, yun po, hindi ko na masyadong maano yun. Basta't ang kasama ko na po lagi noon, yung kuya ko Yung nabubuhay pa siya, yung nagiging yayo-yayo ko, saka yung tiyuhin ko, yung kapatid ng nanay kong bunso nung araw. Basta pinahubad kami. As in, hubad-hubad? Opo, hubad-hubad talaga. Pero pag naman po, yung mga importanteng, yung mga importanteng tao lang naman po yung nasa, eksena. Wala pong tigalabas. Anong eksena yun na ginawa nyo? Yung sa Snake Sisters po kasi, di ba, nakaano lang po kami doon parang yung mga shell lang, yung pinakang damit namin. Pero nakikita talaga yung itaas. Pero yung sa baba, para kami mga nakatibak lang ng pang-ahas. Balat ng ahas. Kung yun nga sa pictorial, umiiyak ka rin Anong naramdaman mo nung pinaghubad ka ron? Ay, yung unang-una po, talagang talagang... Umiyak ka na naman? Iyak pa rin po, of course. Kasi, diba? Yung hubaran na po. Mapaparod na ng maraming tao to. Hindi katulad ng pictorial, di ba? Hindi ganun karami. So ano naglaro sa isip mo nun? Sabi maghubad ka? Excuse, kasi yung sa yung sa Snake Sisters na yun, first time ko pong ganun na yung labas na yung itaas. Tapos halos kita na rin kasi ito na lang po yung nakatapit. Yung private ko na lang. So, baga sa ang ko po doon, yung nasa isip ko na lang po yung lolo ko, kailangan ng pere. Parang yun na lang po, parang nakipaglaro na lang ako. Naked Island po ito. Ito yung kuha namin sa Pangasinan po yata yan. Ang cute.
O, di ba? Siya ang pinakamukhang bata sa Mukhang amin. bata, oo. Pero siya ang pinakang matanda sa amin. Oo. Si Ikaw Pepsi. to? Ito Wow, yung ganda. pangalawa. Matanda. Oo. Ako yung bunso si Myra. Diyan kami sumikat siyang Naked Island. Oo. Si Diyan kami Altantay, nakilala. ang leading Yes, man. leading man. Mag-isa lang siya, tapos puro babae kayo. Lahat kami naging... Ay, hindi pala. Si ano lang pala naging shota niya dyan. Sino? Silang tatlo. Ikaw hindi. Ako hindi. Ako yung ate ni Pepsi dyan eh. Oh. Maintindihan ang sarili ko kung bakit ako nag-bold. Poka. O, diba? Sa ano to, sa bahay ni Ma'am, Monteverde. Mother Lily. Oo, Mother Lily. Sa Green Hill. Ito. May Tanda alitan ko nga bang nagaganap kina Pepsi, Coca, Sarsi at Myra ba? Ginagawa pa ng issue, no? Hindi, totoo po yan. Nag-aaway-aaway kayo noon? Hindi, nagsiselosan kami kay Tito Ray pala. Naalala ko. Ano pinagsiselosan niyo? Yung may parang favoritism. Sino ba pinaka-favorite niya? Si Sarsi. Bakit si Sarsi? Pinakamagaling sumayaw, mag-entertain. Lahat, baga sa palaban siya, pero hindi sa isang bagay Yung talagang magaling siya. Saka idol ko rin yan, ang galing umarte. Sana makita natin si Sarsi, no? May kontak ka ba sa kanya? Opo, kaso ayaw niya talaga. Ayaw talaga? Okay, Coca Nicolas. Ay, naglalakad ka na naka-bathing suit sa kalsada. Yan nga yun, yung first time pa lang nga ako, tinan mo, chabi-chabi pa ako, kagagaling ko lang nga kasi Japan yung, di ba? Ito ba? Batang-bata pa itsura mo dyan, no? Yan nga, first pictorial ko nga yan eh. Ay no, for second na pala yan. Ito yung Naked Island. The Ay, new Betamax Sister. Queen. Bakit Naku, Betamax hindi Queen? totoo yan. Di ba pag Betamax, di ba ito yung mga bold, yan di yung- ba? opo, Bold na may yung all the ano way, yan di ba? Opo, yung ano yan. Oo. Ano naaalala mong first love scene mo sa pelikula? Ay, yung Naked Island. Anong pinagawa sa'yo ron? Ano po, napaka-smooth lang nung eksena namin na, na, Halikan. opo, Sinong kapartner mo? Lito Gruet. Si Lito Groet? Yes, hanggang ngayon po, magka-chat kami. Kuya ko pa rin siya. Parang di niya sa akin kinwento yun. Yung love scene niya Nag-chat sa'yo. ko siya hanggang ngayon na. Kailan na Kaibigan nag-chat ko yan. sa akin eh. Madali lang. Bilis Kasi lang. kuya ko siya, kuya ha. Sabi ko, kuya ha. Ano ba yun? Oo, kasi kasama ko yung boyfriend ko yung tatay nung... Kaya hindi siya pwedeng... So sa love scene, doon nanonood yung Oo, yung boyfriend yung mo? boyfriend ko. Hindi Yung tatay nagsiselos? ng anak ko. Siloso, grabe. Oo. Pero Di inaway okay, ka pagkatapos. trabaho eh. Inaway ka pagkatapos nun. Ay, hindi naman Hindi po. naman. Kasi dati rin siya nag-showbiz, nag-big player siya. Parang sexy star din siya dati, so naiintindihan niya. Oo. Okay. Kaya okay naman kami. Oo. Ano pa, may iba ka pang naging collab scene sa mga movies mo? Marami ba? Marami silang Manny Luna. Oo. 70s pa yata yun eh, Manny Luna. Mga oldies na yun? Opo, mga kasama nila Pia Moran yun eh. Okay. Si Manny Luna. Oo. Then, Ano yung pinakagrabe? Hindi mo makalimutan yung parang feeling mo, parang nalabag yung pagkababae mo. Meron bang ganun? ay wala naman. Wala naman. Gentleman naman lahat Yes, yung mga kasama yes. mo. Oo. Lalo na si Kuya Lito. Oo. Hanggang ngayon Talagang naman, yung di bilib ba? ako dyan. Kuya ko yan. Mga gano'ng karaming mga sexy movies na nagawa mo? Ano lang po, ilan-ilan lang yun kasi yun nga, nung since, di ba, naging soft drink beauties po kami yung unang lumabas na grupong ganon. Then may sumunod, mga grupo na street beauties, yung may mga ganon na sabi ko, iba yung laban nila sa laban namin eh. Ano sa kanila? Parang iba na, talagang may napapanood kami na talagang Parang yung tunay na. Pene. Tunay, yan. Pene yes, movies. naging pene na. So parang hinahanap yung ng mga fans sa amin din yung ganon. Oo. So parang humina kami. Kaya yun nagkawatak-watak na kami. Hindi ka pumasok sa gano'n? Ay, hindi po. Never? Hindi po. Hindi po. Ilang taon ka nung nag-graduate ka sa pelikula? Magkaanak na ako. Lumalabas-labas pa rin po ako pero hindi na yung solo lang. Mga extra lang. Mga Gano'n na lang? Opo. Kumbaga tumamlay na yung Opo. mga movies? Almost nag-ano po ako nung nagja-Japan na lang. How is it like na maging bahagi nung soft drinks beauty nung time na yon? Anong klaseng buhay meron kayo noon? Kasi syempre sikat na sikat kayo, di ba? Yes. O, anong nangyayari sa buhay nyo noon? Masaya kaming lahat na magkakasama, lalo na yung manager namin.
Pera? Yes, pera ng pera. Puro kami trabaho, then masaya kami. Kung saan kami nagpupunta, tapos ang trabaho, disco kaming 4. May mga ganun. Nagda-drugs din kayo? Masaya. Ay, opo. Anong mga drugs ang ginamit mo? Anong araw? Kami kami yun. Yeah. Hindi lang ako. Kayo. Grupo niyo siyempre para mag-enjoy kayo, di ba? Si Myra, hindi ko nakasama yun. Kami lang 3. Si Sino? Sarcy lang, Pepsi ako. Anong mga ginagamit yun? Ano yung mga syrup anong araw lang eh. Tapos yung mga mogs, pag nag-disco ka, susubuan ka. Ano effect nun? Ay, yung syrup pang high. Parang siya. Wala pa yun. Ay, wala pa po. Wala pa. Ay, hindi ko pa hindi ko pa nakuha niya. Anong ginagawa nyo kapag medyo, ano na kayo? Tinamaan na kayo ng drugs? Gising lang. Gising lang. Opo. Party lang ng party, gano'n. Siyempre, since money was coming in, anong ginagawa mo sa pera? Ayun po, binibigay ko sa nanay ko. Nanay mo pa rin. Kasi May naitatago ka ba? pinag-aaral ako. Para sa Wala sarili po mo? lahat sa nanay ko yun. Nanay Bali lahat? ang bumubuhay sa akin si Tito Ray nun. Basta yung kita ko sa nanay ko. Tapos si Tito Ray? Nakatira kay Tito Ray. Okay. Sa Quiapo. Oo. Kaya laking Quiapo din po ako. Ano mga nabibili mo nun sa kinikita mo? Ano yung damit minsan. Pag may gusto akong damit, Kotse, nakabili ka? ay hindi po. Hindi. Hindi ko talaga pinangarap kasi yun eh. Pero dati po may nagbibigay. Hindi ko talaga ang kotse. Mga time na yon, yung medyo mahina-hina na yung hanap buhay, hindi po alam ng nanay ko, nagsusubi ako. Yung may mga tip po ako na, minsan yung mga customer, minsan yung mga nasa show, may nagbibigay sa akin. Nung panahon na yan, nung medyo tumamlay na yung showbiz, pumasok ka na sa mga club. Opo. Nung nagtatrabaho ka na sa club, tinatago mo na yung Opo. yung kita mo doon. Opo, nagbibigay pa rin ako sa nanay ko, pero hindi niya alam na nagtatabi ako. Ayun. Kaya yun nung ay kailangan na namin ng bahay kahit pa paano man lang. Yung hindi alam ng nanay ko na may naisubi Okay. ako. Bago tayo pumunta dun sa kwento ng buhay mo sa club, isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung, hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo, sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi siya nagano? Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta yun lang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman si Tito Ray. Meron daw bang hinihingin pera noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir. Hindi niya nabanggit. Hindi ko nabanggit. Wala siya nabanggit talaga. Kailan kayo huli nakausap ni Pepsi? Kailan ba siya namatay? 85. 85. Ilang taon siya na namatay siya? Bata pa, no? Bata pa po, 20 plus lang. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, yun nga, parang gusto na niyang mamahinga.
Sabi ko, bakit naman? Sabi, pagod na ako. Kasi nung minsan, umuwi kami sa Olongapo, sa bahay niya, sa nanay niya. Bumili pa kami ng lechon sa may, saan ba yun, Laloma, para lang ibigay sa nanay niya. Pagdating namin doon sa Olongapo, pinahiram kami Tito Ray ng kotse niya, yung service namin. Pagdating namin doon sa nanay niya sa Olongapo, hindi kami pinapasok. Galit yung nanay? Galit. Tapos yung ginawa namin, umalis na lang kami. Ano nangyari sa pagkain? Ayun, dala-dala namin uli. Pero, nung pag-alis namin doon sa bahay ni Pepsi, sa nanay niya, meron pala siyang inuupahan na maliit na kwarto doon sa Olongapo din. Pag umuwi pala siya, hindi siya talagang umuwi sa nanay niya, meron siyang inuupahan na bahay na maliit doon. Yun, nagkain na lang kami doon ng driver, saka ni Pepsi. Nakwento ba ni Pepsi kung bakit galit sa kanya nanay niya? Hindi ko po yun ang wala hindi naman hindi niya na binanggit. Pero malungkot siya siyempre. No? Pero nakita ko parang ako rin, gano'n. Parang wala lang. Parang may may kahalintulad yung buhay mo sa buhay niya, no? Opo. Pero sa kanya talagang... Ay, opo. Pero nanay ko naman, mabait. Kusa mabait ang nanay ko. Anong klaseng tao si Pepsi? Mabait ba siya? Mabait. Mabait siyang kaibigan din. Talaga? Mabait na ate. Oo. Nakita ko rin siya sa mga kapatid niya. Mabait siya. Friendly. Kapagbigay. Yun na yung huli ninyong pagsasama? Nagkausap pa kami nung kakalipat, yung naghiwalay kami, tapos pinapunta niya ako doon sa nakuha niyang bahay, yung kung saan siya namatay. Yun ang huling namin. Sabi niya, Coke, dito ka na lang, sama tayo uli. Sabi niya, kasama niya yung boyfriend, may boyfriend siya. So sabi ko, hindi pwede kasi pinauwi na ako ng nanay ko sa Pampanga, alam mo yun. Sabi ko, saka kaya rin ako nagpunta dito, sabi ko, bibigyan kita ng show kasi kakatapos ko lang, ikaw naman. Ganun po kami kasi, Camila Sarsi, ni Myra. Sa mga club to? Nagpapasahan kami kung sino yung meron. Si Pepsi wala na rin masyadong karir nung time na yun, sa showbiz? Opo, yung time na yun. Kaya yung parang rin siya. Na-depress siya? Then, laging wala pa sa tabi niya yung nanay niya. Ako kahit ganun, nanay ko, pag meron akong uuwian, tinatanggap ako. Pero si Pepsi talaga ko yun. Parang wala lang nanay niya sa kanya. So yun na yung huli na pag-uusap? Yun ang huli namin pag-uusap. Nakapag-show ba siya? Nakapag-show naman. 3 araw dapat yun nakapag-show pa yata siya ng 2 beses. May 1 araw pa siya dapat. Paano mo nalaman na wala na siya? Si Tito Ray po tumawag sa akin. Yun dyan sa may, okay lang banggitin po yung hospital, UDMC. Doon ko nakita si Pepsi na. Basta niyakap ko siya, ginanong ko yung dila niya. Sabi ko, ano ba? Parang mababaliw ako. Grabe. Hindi ko, naku po, Diyos ko. Kamusta naging buhay mo sa club? Ayun po, kahit pa paano, nakatulong sa pamilya ko. Pero sabi mo nga, nagtatabi ka ng para sa'yo. Opo. Hindi na katulad dati na all out, binibigay mo lahat kay nanay, lahat ng kinikita mo sa showbiz. This time, nagtatabi ka na para sa'yo. Opo. Bakit mo naisip na magtabi? Kasi yun nga po, minsan nahihirapan na rin ako. Then pag pagbigay ko sa kanya, wala na, hihingi siya sa akin. So sabi ko, parang natuto na ako sa buhay ko ng konti po nung araw. Konti lang. Kaya kahit pa paano nakapagsubi ako nung araw. Ano naging trabaho mo ron? Anong ginagawa mo sa club? Yun po, customer, table lang po. Nagsasayaw ka rin sa stage? Ay, hindi po. Hindi ganun? Table lang. Parang GRO ka? O yun, GRO, yes. GRO. Magkano kinikita ng GRO nung panahon na yun? Puro mga big time po yung mga customer namin. Tapos, mga kilalang tao. So, kwentuhan, gano'n? Ganun lang po. Talagang walang, kung gusto mo lumabas, tasasayop po yun. Ganun. Pero alam nila, ng mga customer na ikaw yung artista? Kaya malaki po yung namin. Mas malaki yung binibigay nila. Pag ganun ba, pwede kayong hawakan, halikan ng mga customer? Ay, hindi. Hindi po. Nasa sayo po yun. Kung kung palaban ka. Magkano na uuwi mo sa isang gabi? Nung time po, nung pinakamahina na yung 15,000 isang gabi. Ganun? Yes. Di alam ng nanay ko yun.
Pinakamahina na. Mahina pa yun. Siyempre, Barilan sa kaya kanila gano'n yun. reaksyon natin. Kasi itong panahon na ito was the, mga taon to? 1990s? Early 90s. Yes. So yung 15,000, napakataas na nun, nung panahon na yun. Opo. Gabi-gabi yun, ha? 15,000. Eh kung sasama ka pa lumabas, Oo. nasa 50 yun. Minsan ba, sumama ka na? Ay, hindi po talaga. Hindi talaga? Hindi ka nagkaroon ng boyfriend? Na, Hindi ka nagkaroon ng boyfriend sa club? Yung mga nandiligaw sa'yo ay, naman, hindi ano? po sa club, hindi. Ah, talaga? Ang galing naman na pigilan mo yung sarili mo. Saka hindi, yung boyfriend ko po, yung tatay ng anak ko, yun talaga naging boyfriend ko lang nung araw. Nandun pa rin siya. Opo. Yun So lang kahit talagang- nagka-club ka na, may boyfriend ka pa rin? Mhm. Paano niya Talagang tinatanggap straight yun? ako. Yung na nagka-club ka, may ka-table ka iba, akala ko ba seloso yun? Yun na nga po, lagi nakabantay yun sa labas. Nakakotse, nag-aircon. Hatid sundo ka, bale? Opo, Parang gano'n. yun. Ayun. Kaya hindi ka Ganun pwedeng siya. Yes. lumabas kasama Kaya ng iba. talagang wala, talagang siya lang. Oh. Ilang taon mo ginawa yan? Ay, awa po ng Diyos, maaga din naputol. Bakit? 86. 86. Oy, kasi ayaw na po niya akong mag-Japan nung time Ah. na gusto niya magsama na kami. Saka yung biyanan ko, yung nanay niya. Then mga ate kuya niya, okay naman sila sa akin. Kaso, kung magpapakasal ako sa kanya, marami akong magugutom. So, pinili ko, pamilya ko, kaysa Ayun. yung kaya, sabi niya. Naghiwalay kayo? Mhm. Nung naghiwalay kayo, ano na naging trabaho mo? Ayun po, nag-Japan na ako. Japan ka na. Mm. Ano naging trabaho mo sa Japan? Bali second na to, no? Kasi yung first Japan mo, bata ka pa. Ay, opo. Minsan lang yun, Ah. 15 lang ako noon. So itong pagbalik mo Then, ng ito lang Japan, nasundan. Nung mag-anak na po. ilang ako, taon ka rin yan? Mga magkaanak ako. bandang 19? early 20, mga 1920s, Ay. gano'n. Opo, mga ganun. Ano naging trabaho mo sa Japan? Dancer. Ayun na. Cultural dancer ang tawag po doon. Grupo Pero sexy kami. dancing yun, di ba? Ay, wala po. Ah, wala talaga? Wala. Pero pagdating doon, pwede ka mag-solo. Ginawa mo? Opo. Anong solo? Marunong naman ako sumayaw. Sexy. Sexy. Yung mga ginagawa rin dito. Oh, naguhubad ka ba? Yun po, hindi po. Hindi. Hindi po. Oo. Pero yung mga Sexy Japanese, lang, mga two-piece. ganun. ano ba, may mga nanligaw ba sa'yo na mga Hapon? Ay, opo, marami. Oh. May naging boyfriend din ako. Oo. Inuwi ko pa nga dito eh. Talaga? Yung grabe siloso. Pati yung tito ko, pinagsilosan eh. Sabi ko, hindi naman ako ganun babae ah. Hindi kayo nagkaanak nun? Ay, hindi po. Hindi. Gusto akong anak, hindi niya alam. Talagang umiinom ako ng pills. Utakan lang yan. Ito yung gusto niya. Tapos sabi ko, sige, bibigyan kitang anak, pero doblehin mo yung binibigay mo. Aba, syempre, di ba, mahal gatas. Eh, sabi niya, hindi ko kaya yun. Sabi ko, ganun ba? O sige. Sige, anak tayo, gusto mo ha. Pero hindi niya alam, nagpipils pa rin ako. Ayun. Hanggang sa yun, parang nagsawa sa akin, hindi kami magkaanak. Sabi ko, ikaw yata hindi pwede. Ako, may anak ako, dalawa. Siya, isa. Hindi ka inopera ng kasal? Ay, inoperan po. May asawa siya. Ayun, problema. Inihiwalay. Hindi, magde-divorce na po sila eh. Oo. Nung naging girlfriend niya ako. Oo. Yung nga lang naawa ako kasi may breast cancer. Tapos, aanuhin niya, gusto niyang i-divorce. Aponesa rin po yung asawa niya. Tapos sasama na sa'yo? Oo. Sabi ko, wag naman. Parang may anak din ako eh. Oo. May anak na akong babae noon eh. Lalaki, babae na po yung anak ko. Kaya sabi ko, ayoko manloko. Ayun. Pera lang yun. Oo, naghiwalay na kayo doon. Opo, yun din. Nag-Japan na lang ako uli. Balik ka na naman Japan. Mhm. Wala na naging boyfriend noon. Ay, wala na po. Kailan ka nag-stop mag-Japan? Hanggang ngayon. Kailan ka nag-stop mag-Japan? Anong 2004? 2004. Bakit? Bakit tumigil? Yung anong mga time na yun, parang napagod na rin ako eh. Sabi ko, saka medyo may konting naman. Ipon? Subi uli. Yun na. Ipon, opo. So balik ka ng Pilipinas. Yun. Eto na yung sa bahay. Mhm. Yun. Nagpagawa ka na ngayon ng bahay. Opo, ito na yun. So yun. Wala ka na naging trabaho sa showbiz pagbalik mo rito? Meron po nag-show pa rin ako. Sa club? Mm. Pero sa showbiz, films, TV, Ay, wala. na talaga. Mabilis lang po ang pera sa club eh, di ba? Basta't marunong ka lang mambola. Wala ka naging boyfriend na taga-showbiz? Yeah. Yeah. Sino?
Sino taga-showbiz naging boyfriend Kanina mo? lang nga niya nalaman yung isa eh. Sino? Si Dinky Du. Nasiyak siya, oh. Kayo, si Naging kayo? Bansot. Dinky? Naalala ko yung nagbigay sa akin ng ano yun eh, ng bonsai, may Christmas light, magpapasko. Naging boyfriend ko yun. Gano'ng katagal? Pero ang bait kasi eh. Gano'ng katagal kayo ni Dinky Du? Taon din yata. Tagal din. Binata naman siya noon. Ito ba yung after na ng Japan? Naging boyfriend mo hindi siya? Hindi, pa. nung nag-showbiz ka pa noon. Marami pa ako naging boyfriend. Sino mga sikat na mga naging boyfriend mo? Barkada lang. Kaibigan po. Naging close kayo ni Francis? Yes, very close. Kasi mahilig siyang sumayaw. Then pag sinusundo niya ako sa mga club. Tapos? May kasamang rose yun. Naka-Amerikana yun. Tapos yayayain niya ako mag-disco o kumain sa labas. Barkada lang, kaibigan lang. Pero bandang huli po, nagtapat siya. Kung pwede raw manligaw. Ang ginawa mo? May boyfriend po ako. Then hindi po, yung time na yun, medyo cool off po kami ng boyfriend ko. Yung tatay ng anak ko po yun na uli. Then, pumasok siya sa akin. Tapos, itong si Dinky, isa pa yung Dinky, nagpaputok. Sa disco nung araw. Tanong mo siya. Dahil nagsiselos? Okay, Francis. Ang ginawa ko, tinago ko si Francis, hinotel ko siya. Kasama ko yung tito ko noon, ha? Tito, si Uncle Nono. Kasama ko yung tito ko. Kasi siya parang wala na siya sa sarili niya. Parang si Francis, parang siya noon. Magulo ang buhay niya. May asawa na siya, no? Wala po. Wala pa. Single lang talaga? Yes. Single. Then, hindi pa siya kumakanta. Ang alam ko talaga dancer siya. Dancer pa lang Sinasama niya siya. ako minsan. Hindi pa siya Francis M. Opo. Anong pangalan niya noon? Kiko. Kiko tawag mo basta sa kanya? Kiko pa rin, Kiko. opo. Ano yung nagpupunta siya sa club? Kaya mo siya nakilala? Siya mismo yung nagpupunta sa akin. Ayun. Tapos si Dinky, boyfriend mo na noon? Ay, hindi pa. Bakit? Nanliligaw pa lang si... Nanliligaw na pero nagagalit pero, na. May boyfriend po ako noon, yung tatay nung anak ko. Ngayon, yung Dinky, sumugo dun sa bahay ko. Tapos, yun nga, nahanap ako, mabuti wala yung boyfriend ko. Tinago ako ni Pepsi. Yun, si Pepsi, tinago pala niya ako. Sakto, nandun yung boyfriend niyang si IS. Yun yung lumabas doon na sinabing wala ako. Kaya hindi nagpumilit si Dinky. Pero hindi mo pa boyfriend si Dinky? O naging boyfriend mo na? Bakit ganun siya umasta? Parang boyfriend mo na siya, ganun. Parang talagang gustong-gusto niya ako na maging girlfriend. Pero eventually, naging kayo rin, di ba? Opo, bandang huli. Bandang huli. Nung mag-break kami ng boyfriend ko. Pero si Francis kasi talaga hindi ko type. Hindi naman siya, gwapo siya. Hindi na kayo talaga swak. Oo. Alam niya yun na friend. Ang kulay naman ng love life mo pala. No? Hindi naman po. Anong tawag mo ron? Di ba? Pakulay na love life yun. Di ba sa dami ng mga nanliligaw sa'yo, madami na involved sa'yo mga lalaki, bakit nag-decide ka na maging single hanggang ngayon? Ba't di ka na nag-asawa? Actually po yung totoo, sir. Sa'yo ko lang sasabihin to, first and last. Kaya hindi na po ako uli nag-asawa. Kasi naranasan ko na po yung sa sobrang bait nung una kong naging boyfriend, kasi hindi ko masasabing asawa, di kami kasal. Yung unang tatay ng anak ko, napakabait. Never akong kinanti o pinitikman lang. Pero yung pangalawa po, grabe yung naranasan ko. So parang nadala na po ako talagang yung makipag-steady. Nakaka-trauma ka? Opo, yung nagka-trauma. Ano pala ginagawa sa iyo? Yung kinulong niya ako sa isang kondo, tapos talagang wala akong kamag-anak, wala akong wala akong kaibigan. Siya lang dapat talagang kausap ko. Hindi ako pwede makipag-usap kahit kanino. Kahit sa nanay ko, hindi pwede. Wala, siya lang talaga, sa kayong anak ko lang. Kami lang tatlong gusto niya. Walang ibang tao. Nakakalabas ka? Nakakalabas ka ng bahay o hindi? Nakakalabas ako, kasama siya. Kasama. O kaya may bodyguard ako.
Yun po yung minsan na lumabas ako, na hindi ako nagpaalam ultimo dun sa bodyguard niya. Parang tumakas ako. Pag uwi ko, yun na, nagpaputok siya sa bahay. Talagang kita nung anak kong lalaki. Nando ka sa loob? Paputok siya, saan ka pumunta? Sasamang salita. Ang lalaki ka, Yung may mga ganun. Sinusuntok ka ba? Opo, lahat yun. Grabe. Suntok, sipa, sa harap na anak mo? Sa harap ng anak kong lalaki, alam niya yun. Kaya yung anak kong lalaki napakabait sa akin. Alam niya lahat ng buhay ko. Buti nakaalis ka. O yun po. Paano? Naku, napakalaking yun. Abang may bisita po siya, tumakas kami nung anak ko, binitbit ko dun. Nagtago kami doon sa ilalim ng kotse. Paglabas niya, sa kanong kasama niya, military din, hinahanap kami nung anak ko. Hanggat hindi sila pumasok sa loob, hindi kami talaga umalis doon sa ilalim ng kotse. Hanggang sa'yo, umuwi ako sa nanay ko. Kaya yun, natutuwa rin ako sa nanay ko na talagang nanay pa rin siya. Hindi ka na hinanap? Hinanap ako, pinuntahan pa rin ako, alam niya yung bahay ko dito. Nakita dito ka? na ako nakatira. Nakita ka? Nagkikita pa kami uli. Bumabalik ako kayo sa kahit kanya. nang ginawa sa'yo yun? Opo. Oh my! Yun nga po yung nangyari doon. Yun yung parang hinahanap ko sa kanya na kasi maalaga naman siya sa akin eh. Saka magaling siyang Kaso kinukulong ka naman, di ba? Yun nga po. Baga sa aywan ko yung isip ko talaga. Binalikan mo pa rin yun? Binalikan ko pa rin siya. Tapos nabuntis ka? Yun, nabuntis na po ako doon sa babae. Paano kayo naghiwalay nun? Yun po, umuwi na lang ako kasi sabi ko parang hindi ko na talaga kaya. Medyo na po niya ako nung talagang pinakanghuli. Nakiusap na ako. Pero binubugbog ka pa rin niya? Nung Ay, hindi na wala po. Wala. Yun na yung last, nung tumakas kayo nung first time, last na yun. Hindi na siya nanakit after nun, nung nagkabalikan kayo? Ay, opo, hindi na. Wala na? Hindi na siya. Yung nga lang talagang ayoko na pala. Nasaan na siya ngayon? Yun nga po, baka wala na yun. Kasi nasa 70 na yun eh. Tanda sa akin ng almost 20 years yun. May ba siya? May asawa siya nung time na naging kayo? Ay, marami po. Isa ka lang sa mga asawa? Hindi, nagoryo lang po ako talaga. Sa lang siguro yung time na nangangailangan ako ng kasama. So dahil doon sa mga nangyari sa buhay mo, kumbaga sinara mo na yung pinto sa pag-ibig? Opo. Wala. Kahit may mga nanililigaw pa sa'yo noon? Ay, opo. Wala na. Talagang, Ayaw mo na talaga? Wala na. So nung medyo tumamlay na lahat, tumamlay na showbiz, tumamlay na yung yung pagka-club mo, syempre nagkakaedad ka na rin. Ano naging mo? Anong kabuhayan mo? Ano ka nabubuhay? Yun po sa ngayon, pinadadala lang po ako ng anak kong lalaki. Siya lang po ngayon bumubuhay sa akin. Nasaan siya ngayon? Nasa Europe po. Pero may pamilya na sa Europe? Wala pa po. Wala pa silang anak. Anong pero trabaho may niya? asawa siya. Parang sa opisina po yata, hindi ko po maano eh. Basta nasa opisina sila. So lagi nagpapadala sa iyo ng pera? Opo, monthly po. Wow. Binibigyan ako nung anak kong lalaki. Oo. Anong lesson ang natutunan mo dun sa nangyari sa iyo ng nanay mo? In terms of yung pagtulong ng anak mo sa iyo. Di ba ikaw sabi mo, tulong ka ng tulong sa nanay mo, ni hindi ka man lang kinumusta kung nahihirapan ka ba o hindi. Ngayon, nangyayari naman to, yung anak mo yung tumutulong sa iyo. Anong hindi mo gagawin na ginawa sa iyo ng nanay mo nung time na yun? Ay, yun po. Never ko silang pupersahin na kung magkano lang po yung kaya nilang ibigay sa akin, okay na po ako doon. Huwag nila ako iintindihin. Huwag nilang ipilit na ibigay lahat sa akin yung para sa kanila. Lalo na kung magpapamilya sila. Basta wag lang nila akong kalimutan, kumakain lang po ko, okay na. Tinatanong mo rin ba siya kung napapagod na siya? Ay, opo, syempre. Kasi, yun. Naranasan ko kasi yun na baka napapagod na kayo o kailangan nyo na mag-ipon, okay lang ako. Basta wag nila akong kakalimutan kasi mahirap ang buhay nang wala ka. Na wala kang naitatabi. Sabi ko, kung anong kaya mo lang, yun lang ibigay mo sa akin. Ngayon, kung napapagod ka na rin, medyo ikaw bahala kung bibigyan mo pa ba ako. Hindi kasi ayoko na napapagod kayo ng dahilan sa akin. Yung isa babae, tumutulong ba sa'yo?
Nung araw po kasi, nung wala pang trabaho yung kuya niya, yun po yung talagang tumutulong sa akin. Eh, nagka-pandemic po din, nagka-apo ko. So, baga sa medyo, naka-private pa po yung anak niya. Parang nahihiya na akong tumanggap sa kanya. Eh, ngayon po, nagkatrabaho yung anak kong lalaki. Sabi niya, Mami, ako naman tutulong sa'yo. Kasi may anak na naman yung kapatid ko, so kaya ko naman, ako natutulong sa'yo. So hindi na tumutulong yung babae? Kung tulong po, tumutulong naman siya before. Yung nga lang ngayon po, medyo may issue kayo, no? tampuhan po kami ngayon. Almost mag-1 year na kami hindi nag-uusap. O baka naman nanonood sa atin. Naku. May gusto ka bang iparating sa kanya mensahe na hindi mo masabi sa kanya ng direkta? Ayun, hi. Hi lang? Kamusta yung mga apo ko? I miss you so much. Alam mo na yon kung ano yung tampuhan natin, sana okay na lahat. Alam mo yon balik mo na. May gano'n. Yun lang, love you. Love you all. Kasi anak mo, Christmas. at the end of the day, anak mo pa rin yan eh. Opo Diba? naman. Anak mo yan eh. Konting ano lang po yun. Sana maayos ayusin mo na kasi alam mo, natutunan natin sa buhay na ito. Ano pangalan niya? Jelina. Jelina, life is short. Huwag nating intayin na dumating pa yung punto na pagsisisihan natin yung pagmamatigas natin sa mga magulang natin. Kasi ang magulang is magulang. Totoo po yan, pinagsisihan ko. Galing tayo sa magulang natin eh. Kailangan magpakumbaba tayo. Kahit anong sama ng magulang mo pala. Yeah. Katulad mo, di ba? Kahit na feeling mo parang hindi ka na nakukumusta man lang, di ba? Wala. Pero at mahal mo yung nanay mo eh. Kaya tumutulong ka sa kanya. Opo. Yung anak mo naman sa yung anak mo lalaki, anong gusto mo sabihin sa kanya? Hi, Yani. Love you so much, miss you. Enjoy. Sa asawa po niya. Ano pangalan ng asawa? Maraming salamat. Joy po. Joy. Joy to the world. Thank you so much, Kuya Yani. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon kahit mag-isa ka lang? Opo, okay lang ako kasi ang ano ko po, okay yung mga anak ko. Hindi lang pati mga kamag-anak ko, kapitbahay. Hindi po, basta okay lalo na yung pamilya ko. Okay lang po ako, masayang-masaya ako. Lalo na kung, yun yung anak ko po lalaki, tumatawag naman siya. Yung nga lang almost hindi kasi alam ko po busy yun eh. Saka hindi talaga mahilig makipag-usap yun eh. Pero hindi talaga nakakalimot tumulong, no? Ay, hindi po. Yun naman na maganda ron. Hindi. Okay. Bago tayo magtapos, ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo sa buhay mo na pwede mong i-share sa mga viewers natin? Isa lang, matuto tayong mag-ipon ng para sa atin. Huwag puro ibigay lahat sa pamilya o magulang. Hindi masama palang hindi mo ibigay lahat. Kasi pagdating ng araw din, pag sila yung nawala, yung binibigyan mo, pare-parehas pala kayong kawawa. Tama. Kaya matuto po tayong mag-ipon din ng para sa sarili natin na kung sino yung nagtatrabaho sa pamilya. Uy, thank you so much ha. Maraming Thank salamat. you din. Oo. Sana magsilbing inspirasyon Opo. ang kwento ng iyong buhay sa Lalo ibang na po taong ako, sir. nasa dilim ngayon, no? Opo, sana matuto na sila sa buhay nila. Huwag na kaming gayahin ng mga Totoo. sexy star. Oo. Ano But po? still, no? Kahit nangyari sa iyo, you're still blessed. Ay, Dahil opo. sa mga anak mo. Yes. Kahit pa paano po, nirespeto din nila ako. Kahit naging ganun ang buhay ko. Saka sabi nga nila, habang tayo humihinga, Yes. blessed May pa rin tayo. pag-asa. Na? Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you din po, God sir. bless you. Thank you din po. God bless you too. Hi, teammates! It's me, Mamo Tintin, inviting you to also subscribe to my channel, Christine Babos Channel. Marami akong videos na mag-e-enjoy din kayong panoorin, kaya sulit sa oras. Hit that notification bell too. Like, comment, and share. Huwag kayo magbibigay ng ang pauret envelope na may pera, okay? Na January 1. Ng January 1. Oo. Magbibigay sa January. Pero Yes. before January 1, pwede. Magbigay na. Kasi January 1, unang araw ng bagong taon, gagastos ka na, hindi advisable. Pag
nagbigay ka, 10 beses ang grasya ang balik. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.